In fact, anong sabi ni Gutesa nung siya ay nag-appear sa Senado, no? Sabi niya, sangkot din dito si former Speaker Martin Romualdez. Where is Speaker Martin Romualdez now? Inaantay natin na mga malalaking tao hindi pa napapakulong. Kaya lahat ito, mga kababayan, pumupunta ito doon sa tinatawag na tiwala sa gobyerno, yung trust. Kung makikita ninyo na yung gobyerno, hindi nila napapanagot yung mga dapat mapanagot, nawawala ng tiwala ang tao. At kapag ka nawawala ng tiwala ang tao, when I say tao, that includes the ordinary person, yung consumers, taxpayers, pati mga investors. Pagka nawawalan po yan ng tiwala, yan po ay nakakaapekto sa lagay ng ating ekonomiya. Kaya no wonder po nung nakaraang quarter, napakababa po ng paglago ng ekonomiya na nakita natin. Doc, ang Department of Finance Chief ay nagsabing by 2026, so sa susunod taon, ay mananatiling magpapatuloy po itong target po nilang upper middle income economy. Ano naman po ang masasabi po ninyo sa tingin po ninyo sa estado ng ating sa kalagayan po ng ating ekonomiya ngayon, ay ganoon din ho ba ang nakikita po ninyo bilang isang ekonomista? Alam mo, Jade, in as much as hindi ako agree sa mga maraming polisiya at pinagkagagawa nitong gobyerno ni Marcos Jr., syempre hinihiling ko rin naman na marating natin yung upper middle income status na yan ngayong 2026. Syempre kasi maganda naman kung marating din naman natin yan. Kaya lang, based doon sa nakikita natin na performance ng ating ekonomiya, yung lalong-lalo na yung kalidad ng pamamahala kasi nakakaapekto yan sa takbo ng ekonomiya, malabo po na mararating natin yan sa 2026. Kasi po, kung titingnan ninyo, yung paglago ng ating ekonomiya ay mababa. In fact, nung nagdaang quarter, nag-grow lang tayo ng 4%. At yung growth natin for the rest of 2025, hindi nito maaabot yung target na sinet ng ating gobyerno para ma-achieve yung upper middle income status for 2025. So, ibig sabihin, kung yung paglago ng ating ekonomiya pagdating ng 2026, kapareho pa rin ng paglago ng ekonomiya natin nitong taong 2025, malabo pong marating yung upper middle income status na yan. Sa totoo lang po, ang kinakailangan ng ating ekonomiya ay lumago po ito ng mahigit ng 7% para po ma-achieve yung upper middle income status. So, sa palagay ko, yung sinabi ni Secretary Recto na mukhang mararating daw itong upper middle income status, sa palagay ko po ay guni-guni lang niya yun. Pero ano yung mga nakikita po ninyong mga hadlang o pinakamalaking hadlang, Doc, at yung risk factors baga sa pag-abot ng target na ito? Isa ho ba sa mga naisip po ninyo itong issue po ng korupsyon? Actually, Jade, maraming headwinds, tinatawag natin dyan. At yung mga headwinds na yan, meron dyan na meron tayong control at meron din tayo dyan na wala tayong control. So halimbawa, Jade, yung mga natural disasters, kagaya ng mga pagdaan ng mga bagyo, mga malalakas na pag-ulan, pagbaha, itong lindol, putok ng mga bulkan, yung mga nangyayari sa ibang bahagi ng mundo, yung mga geopolitical tensions, wala tayong control dyan. Hindi natin kayang impluwensyahan. Pero yung sa kaso ng korupsyon, halimbawa, yung kalidad ng pamamahala, may control tayo dyan. In fact, kung mamarapatin lang ng taong bayan, na sila na mismo ang magprotesta at kumilos para magkaroon tayo ng pagbabago sa ating bansa. So kumbaga, that is something na we can control. Or kung ayaw nating humantong sa ganyan, pwede naman yung mismong gobyerno na sila mismo, magpakaayos sila sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang pamamahala. Hindi puro performative lang yung ginagawa. Kagaya na nakikita natin, halimbawa yung ICI. The ICI is purely performative. Bakit ko nasabing performative? Yung inaantay natin halimbawa ng mga paglalahad, kagaya ni Congressman Sandro, bigla na lang naging executive session. Inaantay natin kung ano yung mga impormasyon na lalabas. So ibig sabihin, kagaya yung ICI, which is a creation of Marcos Jr., in the guise of good governance, puro naman executive session ang nakikita natin. So kumbaga, purely performative.
Yung mga pagpapakulong bago magpasko, kagaya yung kay Diskaya, no? That is performative. Bakit? Kasi yung mga malalaking isda, yung mga behind dyan, ano, kumbaga yung mga mas malalaking taong involved, hindi pa rin napapanagot. In fact, anong sabi ni Gutesa nung siya ay nag-appear sa Senado, no? Sabi niya, sangkot din dito si former Speaker Martin Romualdez. Where is Speaker Martin Romualdez now? Diba? Si Secretary Bonoan, where is he? He's out of the country. Zaldico is still out of the country. So kumbaga, yung mga politicians, yung mga high-level officials, hindi pa rin po sila napapanagot. Ang nakikita natin ng mga nakukulong yung mga maliliit na participants lang. Not to say na hindi sila involved. No? Bayon sa mga nakita natin sa mga testimonya, they're involved, but yet makikita mo performative lang eh. Maliliit lang yung mga hinahuhuli nila. Yung mga talagang inaantay natin na mga malalaking tao, hindi pa napapakulong. Kaya lahat ito, mga kababayan, pumupunta ito doon sa tinatawag na tiwala sa gobyerno, yung trust. Kung makikita ninyo na yung gobyerno, hindi nila napapanagot yung mga dapat mapanagot, nawawala ng tiwala ang tao. At kapag ka nawawala ng tiwala ang tao, when I say tao, that includes the ordinary person, yung consumers, taxpayers, pati mga investors. Pagka nawawalan po yan ng tiwala, yan po ay nakakaapekto sa lagay ng ating ekonomiya. Kaya no wonder po, nung nakaraang quarter, napakababa po ng paglago ng ekonomiya na nakita natin. No? So, kumbaga, pwedeng magbago pa rin tayo, Jade. Pwede pa rin magbago yan if the government itself, yung pamumuno, sina Marcos Jr., if magiging genuine talaga yung kanilang gustong mangyari. No? Sa nakikita natin ngayon, it's mostly purely performative. No? Para lang mapalabas na meron silang ginagawa, and yet yung mga dapat mapanagot, hindi nila na mapanagot. Pero sa nakikita po ninyo, Doc, sapat po ba yung mga polisiya o reformang ginagawa ng gobyerno? I mean, mga programa po nila, ang problema lang talaga ay yung nagpapatupad. Well, kasi sa plano naman, meron tayong Philippine Development Plan. So in paper, in principle, makikita mo na maganda sana yung papupuntahan ng ating bansa. No? Kung if you, the listener, no, put in some time to go over the Philippine Development Plan, at saka yung plan natin for the next 40 years, nandun lahat sa DepEd yan. If you have the chance to read it, napakaganda sana. Very utopic yung baga yung gusto nilang papuntahan ng ating bansa. And yet, nakakatalo tayo sa implementation. So nakakatalo po sa pagpapatupad nitong mga programa. Doon na nga pumapasok yung grafting corruption. No? So tinan mo na lang, Jade, for budget 2026 for example, napakalaking porsyento pa rin ng budget ng DPWH napupunta sa mga suspicious na mga proyekto sa mga distrito. So nandun pa rin yung tinatawag na mga allocables. Nandun pa rin sila. So kumbaga, makikita natin na yung mismong yung pamamahala mismo nandun ang problema sa ating bansa sa ngayon. At syempre, alam mo, Jade, bukod sa pamamahala, meron pa rin naman existing na problema talaga ang ating bansa. Yung fundamental, yung struktura ng ating gobyerno ang may problema. So, ibig sabihin, yung sa aming mga ekonomista, ang tawag namin dyan weak institutional capacity. So, ibig sabihin ng weak institutional capacity, mahina yung mga institusyon natin. Kaya ang nangyayari is nagkakaganito tayo. Bigyan ko kita ng classic na example. Kung yung ombudsman natin matino, hindi mo na kailangan ng ICI. Kasi the ombudsman itself, sila nang gagawa ng trabaho na ginagawa ng ICI kasi yun naman talaga dapat nilang ginagawa. Another example would be our own justice system. So kung maayos yung justice system natin, yung DOJ na mismo, ang daming ahensya niyan, laki ng budget ng DOJ. Hindi mo na kailangan ng ICI because the investigation, yung pagsisiyasat, implied na yan na sa trabaho ng DOJ at saka ng ombudsman. The ombudsman itself was created sa saligang batas natin. And yet, makikita natin, Marcos Jr. still needs to create this separate office to do the job ng mga agencies na nabanggit ko kanina. So, kumbaga, makikita natin na talagang merong weak
institutional capacity ang ating bansa. So that is already on top of what is happening sa drop in corruption. So, kumbaga, ano talaga, Jade, tagni-tagni yung problema ng ating bansa at malalim no yung problema. At syempre may mga nagsasabi din diyan na kailangan magbago yung sistema ng gobyerno, no, maging parliamentary tayo. So meron din mga ganyang klaseng mga proposal no para magkaroon ng pagbabago. Pero sa palagay ko, it's much deeper than that kasi may mga cultural aspect din yan. Kaya tayo nagkakaganito, Jay. Opo. Speaking of corruption din, Doc, inaasahan din na itong corruption issue na ito ay maaaring magpahina at magpabagal din po sa paggastos ng pamahalaan hanggang sa unang kalahati po ng susunod na taon. Hindi po ba indikasyon po ito, Doc, sa nakikita po ninyo, indikasyon po ito ng kahinaan sa pamamahala kung ang issue ng korupsyon ay nagiging dahilan upang maantala yung paggastos ng gobyerno na sana'y pakikinabangan ng publiko? Oo, alam mo Jade, malaking porsyento ng ating GDP ay ang gobyerno, yung government spending. Nasa about mga 15% yan ng ating gross domestic product. At kapag nagkaroon ng pagbagal no, sa paglago ng sektor na yan, dahil nga dito sa mga flood control, corruption issues, magkakaroon talaga ito ng hindi magandang epekto sa paglago ng ating ekonomiya, which in turn will affect our chances of reaching the upper middle income status. So, that is one aspect alone, no, itong problema na yan. Pero Jade, nandyan din yung spending ng gagaling sa mga consumers. So the consumers mismo, sila mismo ay nag-aalangan sila ng gumastos kasi tinitingnan nila kung anong magiging lagay ng ating ekonomiya, kung magiging mas malala ba ang sitwasyon ngayon kaysa nitong nagdaang taon. Kasi kapag ikaw, halimbawa, may naitabi ka na konti, Jade, ikaw yung mag-aalangang gumastos depending sa kung anong magiging lagay ng ekonomiya. At yan ay magkakaroon ng epekto yan again sa gross domestic product because consumption is around 60 to 65, actually it's around 70% no, ng ating gross domestic product. So malaking factor dyan yung hesitation din ng mga consumers to spend in light of yung kanilang kumbaga yung kanilang expectations no sa ating ekonomiya na naaapektuhan itong issue sa graft and corruption. Not to mention pa rin Jade no yung mga foreign investors, yung mga namumuhunan. Sila mismo nagkakaroon ng hesitation na mag-invest sa ating bansa. Makita natin yung datos galing mismo sa BSP na talagang bagsak no ang ating foreign direct investment inflows sa ating bansa. Talagang bagsak talaga. Bagsak ang investment, bagsak ang consumer spending, babagsak ang government spending mo, ano pa, pang matitira sa atin, mga kababayan. Kaya hindi ko po talaga inaasahan na pagdating ng 2026, ma-reach natin yung upper middle income. Kasi malamang sa malamang, yung paglago ng ating ekonomiya sa darating ng mga quarter, magiging kagaya ito nito mga nagdaan, no, na nasa around 4% lang. At 4% growth, magiging tayo ang kulelat. No? Actually, kulelat na nga tayo among dun sa mga comparable economies in the region, no, sa Asia. Yung mga comparable economies, tayo ang kulelat dyan. Naunahan na tayo ng Vietnam. Ano pa bang mangyayari sa atin? Ano pa bang matitira? No? Kaya yung sitwasyon ngayon ni Marcos Jr., he is in a very precarious situation. Kasi yung ekonomiya mismo na ang nagkakaroon ng problema. At kapag ekonomiya na ang nagkaroon ng problema at you only have very limited time to fix, magkakaroon po yan ng problema in terms of dun sa kanyang, hindi lang sa kanyang legacy, yung kanyang mismong kapangyarihan. No? Magkakaroon ng problema yan si Marcos Jr. Actually, meron na nga siyang problema in terms of staying in power, no? Because of what is going on in the economy. And alam mo, Jade, yung mga nakakapagpabagsak ng gobyerno sa ibang bansa, ay dahil ito sa ekonomiya hindi nila na-handle ng maayos. At ngayon nakikita natin sa takbo no, sa ating bansa, mukhang itong issue ng ekonomiya unti-unti na no, na umaapekto ito sa kapangyarihan ni Marcos Jr. to stay in office. Opo, doon sa paghina ng government spending dahil po sa korupsyon, Doc. So nakikita po natin ang lugi dito ay hindi po yung mga tiwaling opisyal, kundi ang bayan, ang mga ordinaryong mamamayan. Alam mo, ganito yan
yung mga ordinaryong mamamayan na lumalaban ng patas, ano, yung mga nagbabayad ng buwis, yung mga namamasukan, ano, and then makikita niyo na lang yung pay stub ninyo, inakaltasan na ng buwis, yung mga maliliit na negosyante, no, na lumalaban ng tama, ng patas. Pag magpapile ka na ng tax, nagbabayad ka ng tamang buwis, nagpapasweldo ka ng maayos sa mga manggagawa mo, maliliit na negosyo. Yan ang mga tatamaan ng matindi. Kasi kapag ka ang general economy mo na ang nagkaroon ng problema, yung mga mayayaman, mayayaman na yan. Yung mga politiko natin dyan, na mga yumaman na sa pwesto, hindi na sila maaapektuhan yan. No? In fact, yung kanilang mga kayamanan nga, Jade, malamang sa malamang, nasa ibang mga bansa na yan. No? Nakabili na sila ng mga bahay baka dito sa Canada, o baka nakabili na sila ng mga bahay sa Amerika, o naidala na nila yung kanilang mga nanakaw na pera sa mga offshore na mga institutions, ano? Nadala na nila ito sa mga lugar kagaya ng Cayman Islands, to name a few. So kumbaga hindi na sila maapektuhan yan. Ang talagang tatamaan dyan ng matindi is yung mga ordinaryong mamamayan. So kumbaga, Jade, bumabalik din sa tao kasi tandaan natin na itong mga politiko na ito who are responsible for our situation, binoto rin ito ng mga tao. And yung mga mamamayan natin, na mga bumoto sa kanila, sila rin ang babalikan kapag ka ang ekonomiya na nagkaroon ng problema. Kaya babalik din na naman tayo sa kultura ng pagboboto ng tama. Kung sino yung talagang dapat ng mga leader na ibinoboto natin, sila dapat talagang nandyan. No? Hindi itong mga politiko na ito. At ma-mention ko rin, Jade, yung performative politics na nabanggit ko kanina. Kagaya halimbawa, yung reforma na gusto natin, which is yung sa anti-political dynasty. Nagsampa ng bill si Representative Sandro Marcos at saka si Representative T with respect to political dynasties. And yet, this is all performative. No? Kasi nga, limited din yung kanilang konsepto ng political dynasty. Magkakaroon pa rin, may loophole pa rin magkakaroon pa rin ng pagpasok ng mga political dynasty. So, hindi talaga genuine yung reform. It's all performative. And kapag performative lang ang ginagawa natin dyan, mga leader natin, walang meaningful na mangyayaring pagbabago sa ating bansa at sa ating ekonomiya, mga kababayan. Pero pagdating sa mga economic managers, Doc, may pananagutan ba sila kung hinahayaan po nila bumagal yung paggastos ng gobyerno sa halip na ayusin agad yung sistema laban po sa korupsyon? Well, kung mapapatunayan na meron silang kakulangan or negligence sa sinasabi, pwede silang maging liable administratively. No? Merong administrative liability yan. Ngayon naman, kung merong halimbawang intent, no, to squander, kumbaga may intent na magnakaw, no, ng government or taxpayer money, well, magiging criminal na yung liability niya. No? Diyan napapasok yung mga words na naririnig natin, kagaya ng malversation, no, yung plunder, dyan napapasok yan. Pero sa nakikita natin sa ngayon, kailangan magkaroon ng ebidensya dyan na pwede siya maging liable administratively yung mga namumuno, no, yung mga economic managers. Kagaya halimbawa sa kaso nung sa PhilHealth, halimbawa, nung kinuha nila yung pondo ng PhilHealth at dinala sa ibang mga paggastos. At in violation of the law, no? At sinabi na nga ng Supreme Court yan na unconstitutional yung kanilang pagkukuha ng pondo na yan. Now the question becomes, are the economic managers responsible for that? Can they be held criminally and administratively liable? Well, that question remains to be seen. Kailangan may magsampa ng kaso dyan at kailangan magkaroon ng ebidensya, no? Maglilikom ng sufficient ebidensya para ma-prosecute itong mga tao na supposedly involved, no, dito sa pag-mismanage, no, ng ating ekonomiya.